may mga bagay talaga na mas mabuti ng hindi pinakikialaman. Pero minsan, sa ating pagiging inosente, natutuklasan ang mga bagay na hindi mo na sana ginusto pang malaman. Ganito ang nangyari sa amin noon, nung kami mga bata pa. Isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Napakaganda ng umagang iyon. Kasama ko ang aking mga pinsan. Tumakbo kami patungo sa may ilog na parang mga batang walang pakialam sa mundo. Ang tubig ay malinaw, malamig, at ang simoy ng hangin ay nagbibigay buhay sa aming mga pagod na katawan. Naglundagan kami mula sa mga bato. Nagpapaligsahan kung sino ang unang makakalangoy sa kabilang pangpang. Masaya, wala kaming iniintindi. Habang lumalangoy kami, biglang sumigaw ang isa kong pinsan. Ika niya, Ay! Ay! Tingnan nyo to! Tingnan nyo! Halika kayo dito! Halika! Ika nito habang kumakaway at may hawak siyang bagay na tila naputol. Nabituka ng hayop. At nang lapitan namin, agad naisip ng isa pa naming kasama na ito ay bituka ng baboy. Na siguro ay inanod ito mula sa may katayan doon sa may itaas ng bundok. Walang nag-isip ng masama noon. Napakaganda ng pagkakaayos ng laman loob. Malinis pa nga ito sa tingin namin. Parang bagong-bago pa. Sa isip-isip namin, napakalaking swerte naman na nahanap namin ito at matutuwa ang aming tiyuhin na mahilig sa mga kakaibang putahe. Kaya't mabilis naming isinilid ito sa isang plastik na dala namin para maiuwi. Pagkarating namin sa bahay, nagmamadali kaming tumakbo papasok ng kusina kung saan naguhugas ng pinggan ang aming tito. Ika ko pa. Tito! Tito! Tingnan mo oh! Ang swerte-swerte namin! Tingnan mo! Habang nakangiti kaming iniabot ang plastik na naglalaman ng bituka. Nagkakatinginan kami, inaasahan ng kanyang papuri, pati na ang ideya ng mga pagkain kanyang lulutuin. Pero, yun ang akala namin na matutuwa siya dahil laking gulat namin nang biglang nanlaki ang kanyang mga mata. At ang mukha niya'y parang nawalan ng dugo. Ika pa nito. Teka. Mga bata, saan nyo kinuha ito? Ha? Saan nyo kinuha? Saan nyo kinuha ito? Tito, doon po sa may ilog. Bakit po? Nanginginig habang nagmamadaling inilabas sa may plastik ang nilalaman nito upang mas malapit pa niyang matingnan ang aming dala. Pero halos mabitawan niya ito habang ang mga kamay niya'y nanginginig. Habang isa-isa niya kaming kinakausap, napatigil kami. Hindi agad pumasok sa isip namin ang ibig niyang sabihin na akala pa nga namin ay nagbibiro lamang siya. Pero ang mga sumunod niyang sinabi ay nagdulot sa amin ng malamig na pakiramdam na parang bumalot sa aking buong katawan. Dahil ika ng tito ko. Mga bata, saan nyo kinuha ito? Saan nyo kinuha? Hindi ito bituka ng baboy. Hindi ito bituka ng baboy. Bituka ito ng tao. Bigla akong nakaramdam ng hilo na ang mga pinsan ko naman ay sabay-sabay na napaatras habang ang isa ay kamuntikan pang masuka. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko noon. Takot, pagkagulat o pandidiri. Dahil tao. Papaanong nangyaring iyon ay lamang loob ng tao? At sino ang taong may-ari nito? Naayon kay Tito, posibleng inanod ito mula sa lugar kung saan ang ilog ay tumutuloy sa may masukal na bahagi ng bundok. Pero alam niyang may mas malalim pang dahilan nasa kanyang tono. Alam kong may bagay siyang hindi sinasabi sa amin. Na dito ay nagmamadali siya nagsalita. Mga bata, magbihis kayo ha, magbihis kayo, madali, sumunod kayo sa akin, bilisan nyo.
Saka agad niyang inilagay ang bituka sa isang sako. Isinakay sa kanyang bisikleta na parang kolong-kolong. Dito ay sumakay kaming lahat habang siya ay nagmamadaling nagmamaneho. Walang tigil na pumapadyak pabalik doon sa may ilog. Pagbalik namin sa lugar kung saan namin ito nakita namin si Tito. Wari sinisiguro niyang walang tao, tila takot na takot ito. Hinahanap niya ang pinakamalalim na bahagi ng ilog at doon mabilis niyang itinapon ang laman loob. Pero bago niya ito tuluyang bitawan, may sinambit siyang dasal sa sarili niyang wika. Mga salitang hindi ko naiintindihan, parang nagmamadali. Takot na takot. Na pagkatapos nun, tahimik kaming bumalik sa bahay na buong akala ko ay tapos na ang lahat. Pero laking gulat ko nang pagkadating namin, agad siyang tumawag sa isang matandang manggagamot na kinahaponan ding iyon ay dumating ang manggagamot bago pa man tuluyang magdilim. May dala itong maliit na kulay itim na bag at ilang piraso ng halamang gamot na hindi ko kilala. Agad siyang umupo sa may harapan namin at ang pagtitig niya parang tumatagos sa kaluluwa. Naika ko pa. Tito, bakit po tayo humihingi ng tulong? May problema po ba? Wala naman pong problema, hindi ba? Hindi po ba, Tito? Hindi ba? Meron pa. Mayroon pa kayong problema. Dahil kung kaninong bituka man iyon, siguradong babalikan niya kayo. Wika ng albularyo na dito ay kinilabutan ako sa may sinabi niya. Papaanong kami ay babalikan? At sino? Wala namang kaming ginawang masama. Pero ayon sa matanda, maaaring ang lamang loob na iyon ay pag-aari ng isang aswang. Na ang lamang loob ay galing sa isang biktima na hindi dapat nakahanap ng kahit na sino. Kumilos na ang matandang albularyo. Nagsimula siyang maghanda ng ritual. Pinakuluan niya ang ilang halamang gamot at pinuhusan ng kakaibang langis. Ang amoy nito ay matapang, nakakasulasok, pero wala kaming magawa kundi ang sundin siya. Na dito ay isa-isa niya kaming pinalapit at pinahira ng langis ang aming mga noo at pulso. Naikapan ng albularyo. Huwag kayong mag-alala. Ito ay para sa inyong proteksyon. Kapag hindi ito ginawa, madali niya kayong matutunton. Ipinahilamos niya din sa amin ang tubig na may halamang gamot at tinasalan na habang ginagawa namin ito, ramdam ko ang bigat ng paligid. Ang hangin sa loob ng bahay ay parang lumalapot. Nang matapos ang ritual, hinawakan niya ang balikat ko at mahigpit na nagbilin. Iha, tandaan niyo, huwag na kayong babalik pa sa may ilog na iyon. Lalo na sa pagkagat ng dilim, hindi niyo alam ang mga nilalang na naroon. Kung kaya sa susunod, huwag na kayong bumalik pa doon. Maliwanag ba? Sa mga sumunod na araw, lahat kami ay balisa kahit natapos na ang ritual. Para bang may nanonood sa amin. Mayroong mga tunog na hindi namin maipaliwanag tuwing gabi. Parang may kung anong gumagalaw sa labas ng bahay. Ang mga aso ay walang tigil na tumatahol. Pero sa tuwing aming titingnan, wala kaming makitang anumang tao o hayop. Isang gabi, nagising ako sa malakas na kaluskos doon sa may itaas ng bubong. Nung una ay akala ko'y pusa lamang iyon, pero nang sumilip ako sa may bintana, nakita ko ang isang anino ng malaking nilalang. Hindi ko malinaw na maaninag ng mabuti, pero ang hugis nito ay hindi normal. Masyadong mataas at kakaiba ang galaw.
Bigla akong napatingin sa pintuan ng kwarto ko. Narinig ko ang mahina, ngunit malinaw na tunog ng pagkaluskos. Parang may naglalakad. Kung kaya ay hindi muna ako gumalaw. Nanatili akong nakahiga. Hawak-hawak ang kumot na parang iyon lamang ang makakapagprotekta sa akin. Hanggang di ko na namalayan na lumipas na ang buong gabi. Kinabukasan, kinausap ko si Tito tungkol dito. Agad niyang sinabihan ang magagamot na muli itong bumalik. Sa pagdating ng albularyo ay nag-aalalang sinabi nito sa amin. Ay, kayo kasi mga bata kayo. Dapat hindi nyo na kinuha pa ang mga bagay na hindi nyo nauunawaan. Ay! Dito ay naglagay siya ng mga asin sa bawat bintana at pintuan ng bahay. Naglagay rin siya ng mga anting-anting sa ilalim ng aming unan at nagdasal ng mahaba at taimtim. Na makalipas ang ilang linggo, unti-unting nawala ang kakaibang mga pakiramdam. Hindi na namin narinig pa ang mga tunog sa gabi. At ang mga aso ay tumigil na rin sa walang humpay nilang pagkahol. Pero mula noon, hindi na ako bumalik pa sa ilog na iyon. Sa tuwing maaalala ko ang nangyari, para bang may bumibigat sa kalooban ko. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa may ilog? Kanino ang lamang loob na iyon? At sino ang aswang na posibleng nagmamay-ari nito? Hindi ko na alam, pero isang bagay lamang ang aking natutunan, na may mga bagay sa mundong ito na mas mabuting iwan na lamang kung saan mo nakita, na hindi lahat ng bagay ay ating pakikialaman. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig at kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po, at ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabi, stay safe and fresh everyone, and always stay awesome. Peace out.